Life After Prison. By Silencio, Kabanata 166. Pakiramdam ni Queenie ay parang natanggal ang bigat sa kanyang mga balikat dahil sa wakas ay matutulungan siya ni Severin na bayaran ang $9,000 na kanyang inutang. Nangangahulugan iyon na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga lalaking nagdudulot na naman ng gulo sa kanya. Kailangan mong sumiksik ng kaunti, sa tingin ko. Pagkabalik ni Severin sa upuan niya, sabi niya kay Queenie na paakay na sana ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ko si Celine. Agad namang binuhat ni Judith si Celine at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang babaeng iyon, Queenie. Pagkaupo ni Queenie ay ngumiti siya ng alangan kay Judith at sinabing, Tita Judith, salamat kay Severin kaya ako naligtas sa mga kasuklam-suklam na malalazwa na iyon. Ngumiti si Severin at saka gumawa ng maikling pagpapakilala. Siya nga pala, asawa ko si Diane. Honey, pinsan ko ito, si Queenie. Anak siya ni Tita Marie. Malaki ang naitulong niya at ng kanyang pamilya sa mga magulang ko nitong mga nakaraang taon. Hello, Queenie. Lumingon si Diane at ngumiti kay Queenie. Napatingin si Queenie kay Diane sa front passenger seat at medyo nagulat. Diane. Bakit pamilyar ang pangalan na iyon? Hayaan mo akong mag-isip. May pumasok sa isip niya at nagtatakang nagtanong. Ikaw ba ang panganay na anak ng mga Shanahan? Ang parehong mga Shanahan na isang third-tier na pamilya. Ang parehong isa, nakangiting sabi ni Severin habang nagmamaneho. Sikat siya sa pagiging maganda, at naaayon sa kanyang reputasyon. Napangiti si Queenie. Siya ay isang tagabantay. Siya nga talaga. Tumawa ng malakas si Severin. Si Diane, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi naiwasang bahagyang tumimas sa kanyang puso nang makita ang masayang mukha ni Severin. Siya nga pala, sana huwag mo akong pansinin na magtanong, pero parang natatandaan ko na hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Miss Diane sa kanyang pamilya. Magalang na tanong ni Queenie habang sinusulyapan ang sasakyan at nakakunot ang noo habang iniisip ang sitwasyon. Alam niya na si Diane ay pinalayas ng mga Shanahan noong nakaraan, at ang sabi-sabi na si Diane ay namuhay ng napakahirap at kakilakilabot na buhay pagkatapos noon. Kaya napaisip siya kung saan kumuha ng pera si Severin para mabili ang sasakyan na iyon, dahil mukhang hindi na ito sama-sama kung isasaisip niya ito sa pagiging mayaman ni Diane. Sumagot si Severin nang hindi na hinintay na magpaliwanag si Diane. Dati iyon. Maganda na ngayon ang relasyon ni Diane sa kanyang pamilya, at siya rin ang general manager ng Shanahan Corporation. Walang maglalakas loob na tingnan siya sa hinaharap. Nakikita ko, nakakatuwang marinig na bumalik siya sa mabuting pakikitungo sa kanyang pamilya. Napangiti si Queenie, pero ang ibig sabihin ay nakipagkita si Severin sa isang mayamang babae. Sa kabuuan, ito ay isang napakahusay development. Una dahil maganda si Diane at mayaman ang kanyang pamilya. Pangalawa, isa lang ang anak niya, at dahil bata pa si Diane. Maaaring palaging magkaroon ng isa pang anak si Severin sa hinaharap. Sa palagay ni Queenie, sapat na ang kinalabasan para kay Severin kahit na kailangan niyang maging stepfather para sa anak ng iba. Kung tutuusin, maswerte siya na hindi siya minamaliit ni Diane kung isasaalang-alang ang kanyang nakaraan. Life After Prison, Kabanata 167. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa Dragon Lake Vista at dahan-daang pumasok si Severin. Hindi pwede. Dito ka tumutuloy. Dito ka ba lumipat? Ang lugar na ito ay sikat sa pagiging isang residential area para sa mga sobrang mayayaman, ngunit narinig ko na ang mga prospective na mamimili ay hindi kinakailangang makakuha ng isang villa dito kahit na mayroon silang pera. Hindi maiwasan ni Queenie na mamangha sa lahat ng bahay doon. Ngumiti lang si Severin. Oo, dito na tayo titira simula ngayon. Medyo malaki ang bahay at maraming kwarto sa itaas at sa ibaba. Maaari kang pumili kung alin ang gusto mo mamaya. Wow, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong manatili sa ganitong uri ng villa ng isang gabi. Hindi ako makapaniwala kung gaano kakayaman. Natuwa si Queenie, at inilabas niya ang kanyang cellphone para magsimulang kumuha ng litrato. Kailangan ko lang kumuha ng ilang mga larawan dito. Napakaganda ng tanawin. Nasa sabik na reaksyon ni Queenie ang nagudyok kay Severin na sabihin.
Well, kung gusto mo ang lugar, libre ra kang tumira dito ng ilang araw. Hihilingin ko sa aking mga magulang na tawagan ang lahat ng ating mga kamag-anak para sa isang maliit na pagdiriwang kinabukasan. Isaalang-alang ito ang aming munting housewarming party. Kung sasabihin mo, huwag mong isipin kung gagawin ko din pagkatapos. Masayang tinanggap ni Queenie. Matagal kang hindi nakarating sa bahay namin, kaya ikakatuwa namin na nandito kahit ng ilang araw. Babayaran din namin sa iyo ang perang inutang namin sa iyong pamilya. Malaking halaga ito, at matagal na kaming may utang sa iyo. Pasensya na talaga, sabi ni Judith. Awkward na ngumiti si Queenie at sinabing. Sinabi ni Severin na ibabalik niya ito sa akin bukas. Mabuti kung ganun. Ngumiti si Judith at tumango. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa labas ng isang malaking villa, at pagkapasok ni Queenie ay sinalubong siya ng 6 na babae na nag-uusap sa harap ng bakuran. Nang makita niya ang 6 na sexily dressed hotties, tumingin si Queenie kay Severin na may kakaibang ekspresyon at nagtanong. Anong meron sa mga babaeng iyon? Nako, ito ang mga bodyguard ng pamilya namin. Nag-aalala ako na hindi magiging ligtas para kay nanay at tatay na lumabas ng mag-isa sa hinaharap, kaya nagpasya akong kunin sila. Agad namang paliwanag ni Severin. Nakakamangha. May mga bodyguard ka pa ngayon. Iyon yata ang karaniwang kasanayan para sa mga sobrang mayayaman. Bakas ang inggit sa mga mata ni Queenie nang marinig niyang bodyguard ang 6 na dilag na iyon. Ha, sayang naman at wala akong alam sa martial arts. Kung gagawin ko, ikalulugod kong magtrabaho bilang bodyguard mo. Kung tutusin kung gaano sila ka-estilo, dapat ay napakataas din ng kanilang sweldo. Awkward na ngumiti si Severin at sinabing. Sa totoo lang hindi ko alam kung magkano ang sweldo nila. Kinuha sila ng kaibigan ko para sa akin, at binayaran sila ng buong sweldo ng ilang taon. Seryoso ka? Saan ka nakakuha ng ganyang kaibigan? Nagulat si Queenie sa kanyang paliwanag. Hindi naman ako nagkamali nang sabihing nakulong ka, di ba? Bakit pakiramdam ko nagpunta ka sa isang malaking deal sa negosyo bago ka bumalik kapag kumita ka na? Hindi alam ni Severin kung paano sasagutin iyon. Huwag kang tanga. Walang pumupunta sa kulungan para magnegosyo. But on that note, napakalakas na tao talaga ang kaibigan ko. Nagkatinginan sina Wendy at Lily, at bawat isa sa kanila ay hindi maiwasang magtakpan ng kanilang mga bibig at tumawa ng palihim. Ang tinutukoy mo ay isang war god dito. Paanong hindi makapangyarihan ang isang taong ganyan? Sa sobrang lakas, upang maging tumpak. Napatingin si Queenie sa 6 na babae at hindi maiwasang magtanong. Sana huwag mo akong pansinin na magtanong, pero magkano ang buwan ng sweldo mo? Nang marinig ng lahat ang kanyang tanong, maging sina Judith, Maurice, at Diane ay hindi maiwasang mapatingin sa 6 na magagandang bodyguard. Hindi naman ganoon kataas. Nakakakuha kami ng 15,000 sa isang buwan, pero sa totoo lang, wala kaming pakialam sa pera. Ang mas mahalaga sa amin ay ang taong humingi sa amin ng tulong ay handang humiling ng aming tulong. Nangangahulugan ito na mataas ang tingin nila sa amin, at sinabi namin na oo kahit na walang anumang pera na kasangkot. Sabi ni Abigail na may malabong ngiti. Life After Prison, Kabanata 168. Sunod-sunod na hingal si Judith at ang iba pa. Iyon ay parang napakayaman at mapagpanggap, lalo na nang sabihin nila na ang $15,000 sa isang buwan ay hindi masyadong mataas, at na wala silang pakialam kung may pera o wala. Si Severin lang ang walang pakialam. Alam na alam niya na ang mga taong iyon ay pawang mga junior general na malaki ang naiambag sa larangan ng digmaan. Bukod dito, nakatanggap sila ng maraming gantimpala pagkatapos ng digmaan, at maging ang mga junior general ay maaaring gawaran ng ilang milyong dolyar. Sa makatuwid, ang pera ay hindi kailanman naging problema para sa kanila. May inggit lang ako sa ganoong sweldo. Ngumiti ng pilit si Queenie, saka muling sinabi kay Severin. Baliw na mayaman ang kaibigan mo. Sasabihin mo ba sa akin na ang villa na ito ay ibinigay din sa iyo ng isang kaibigan? Agad na hinawakan ni Severin ang dulo ng kanyang ilong. Alam mo ba, tama ang hula mo. Regalo ang villa na ito. Seryoso. Tumaas ang boses ni Queenie at nagtatakang sabi nito. Paano ito posible?
Medyo alam ko ang tungkol sa mga villa dito, at ang isa ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Paano na lang nila ibibigay sa iyo? Sigurado ka bang hindi ito pag-aari ni Miss Diane? Agad namang paliwanag ni Judith. Nagsasabi ng totoo si Severin. Ang bahay na ito ay dating kabilang sa isang first-tier na pamilya na kilala bilang mga Longhorn. Si Severin ay may katangi-tanging mga kasanayan sa medikal, at siya ay nagkataong tumakbo sa ulo ng mga Longhorn habang ang sakit ng huli ay kumikilos. Iniligtas ni Severin ang kanyang buhay, kaya ibinigay niya sa amin ang Villa House bilang pasasalamat. Nakikita ko, ang mundo ng isang mayamang tao ay ibang-iba sa mundo ng isang mahirap. Sa palagay ko, mas pinahahalagahan ng mga tunay na mayayaman ang kanilang buhay kaysa sa anupaman. Pahayag ni Queenie. Napalingon siya bigla kay Severin at sinabing, naabot mo na ang rurok ng kung ano ang mayaalok ng buhay, ngayong mayroon ka ng asawa, anak na babae, at ganoong karangyang bahay. Ito yata ang tawag nila. Ang bawat ulap ay may pilak na linya. Maswerte ka, haha. Pumasok na tayo para makapili ka na ng kwarto mo. Ngumiti si Severin at inakay si Queenie papasok ng bahay. Pagpasok nila sa sala, muling nabigla si Queenie sa kahangahangang dekorasyon doon. Ang lahat ay masyadong maluho, at masasabi ng isa sa unang tingin na ang mga kasangkapan ay napakahalaga. Kabutihan. May pangalawang palapag pa. Gusto ko ng kwarto sa taas. Sabi ni Queenie, saka dumiretso sa second floor. Sumunod sa likod niya sina Severin, Diane, at Celine. Pagdating nila, tinanong ulit ni Queenie si Diane. Saang kwarto kayo tumutuloy ni Severin? Ako. Ito naman. Kumunat ang noo ni Diane at tinuro ang isang kwarto sa harapan. Kung gayon, maaari ko bang kunin ang silid na ito? Agad namang tinuro ni Queenie ang isa pang kwarto at nagtanong. Bumilis ang tibok ng puso ni Diane dahil itinuro ni Queenie ang direksyon ng kwarto ni Severin. Kung sinabi niya ang totoo at isiniwalat niya na hiwalay siya sa pagtulog ni Severin, ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang sagot, ngumiti siya ng alanganin at sinabi. Kung minsan ay ginagamit ni Severin ang silid na iyon. Paano kung pumili ka ng isa mula doon? 3 sa mga silid doon ay magagamit. Life After Prison, Kabanata 169. Hindi alam ni Severin kung paano sasagutin ang tanong ni Queenie at medyo nalilito at nahihiya siya ng mga sandaling iyon. Bahagyang ngumiti si Diane at sabi kay Queenie. Wala namang ganyanan. Masyado lang kaming maraming bakanteng kwarto sa itaas, kaya gusto niyang gawing sarili niyang space ang isa sa mga kwarto para hindi masyadong walang laman. Sa kanya ikinawit ang braso niya sa braso ni Severin. Sa totoo lang, madalas pa rin kaming natutulog sa iisang kwarto. Hindi inaasahan ni Severin na magiging maunawain si Diane sa puntong siya ang magkukusa para maiwasang mapahiya siya. Sinamantala niya ang pagkakataong iyakap ang mga braso sa baywang ni Diane, at saka ngumiti rito. Siyempre, halos gabi-gabi kaming magkasama, ngunit sa mga bihirang pagkakataon na mayroon akong mahalagang gagawin tulad ng pananaliksik ng ilang mga medikal na kasanayan, babalik ako sa aking silid at matutulog ng mag-isa. Namula si Diane nang isuot ni Severin ang braso sa baywang niya, at tumibok din ng malakas ang puso niya. Oo, tama iyan. Ngumiti si Diane ng mapakla. Tinakpan ni Queenie ang bibig at tumawa. Nakita ko, magpahinga muna kayong dalawa kung ganoon. Hindi ko naguguluhin ang matamis na panahon niyo. Naglakad siya papunta sa kwarto sa tapat ng koridor. Matulog na tayo honey. Gabi na. Nakahawak pa rin ang isang braso ni Severin sa baywang ni Diane habang binubuksan ang pinto at pumasok bago ito isinara. Kailan mo ba ako bibitawan? Pagkapasok nila sa kwarto ay agad na inikat ni Diane ang mga mata sa kanya at nagtanong. Sa wakas ay tinanggal ni Severin ang kanyang braso sa baywang ni Diane, kahit na medyo nag-aatubili, at pagkatapos ay sinabi. Salamat sa pagtulong sa akin na hindi maging mahirap na sitwasyon kanina. Nakakahiya naman kung malaman ng mga kamag-anak ko na magkahiwalay na kwarto kami matulog. Kaya ba kailangan mo akong yakapin ng mahigpit? Para bang hindi sapat ang pagyakap mo sa akin, hinawakan mo ang bewang ko ng 2 beses, haltak ka.
Nilaibat muli ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin at medyo mapang-akit na hinampis siya nito. Mukhang hindi na siya pinapagalitan at parang nilalandi siya na parang mga batang mag-asawa. Lahat ng ito ay dahil sa sobrang ganda mo, at hindi ko napigilan ang aking sarili ng ilang sandali doon. Awkward na ngumiti si Severin, saka muling tinanong si Dayan. Nga pala, bakit ka namumula? Maganda naman ang lagay ko kamakailan lang, di ba? Kaya, na-in-love ka na ba sa akin? Agad namang kinabahan si Dayan at umiwas siya ng tingin. Hindi talaga. Nag-aalala lang ako na si Celine ay walang ama. Pero aaminin ko, maganda ang performance mo nitong 2 araw at nakikita kong mabuti kang tao. Maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay sa ibang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Severin. Salamat sa papuri mo, honey. Babalik na ako sa kwarto ko at magpapahinga na. Pagkatapos ay tumalikod siya para buksan ang pinto at umalis. Nang makita iyon ni Dayan, humakbang siya, hinaranggan ang pinto, at sinabing, Ikaw, sa tingin ko hindi ka dapat lumabas. Hindi maganda kung malalaman ng pinsan mo. Mas maganda kung dito ka na lang matulog magdamag. Ang kanyang boses ay naging mahina at hangina sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, at kung hindi dahil sa mataas na tagumpay ni Severin, ang isang ordinaryong tao ay halos hindi marinig ang kanyang sinabi. Sigurado ka ba? Kailangan mo pa rin akong payagan. Kailangan kong kunin ang aking pijama kung hindi ay wala akong damit na maisusuot pagkatapos maligo. Tuwang-tuwa si Severin dahil tila may ibang hakbang ang relasyon nila ni Dayan. Bagamat asawa niya ito at nagkaroon na sila ng anak na babae, alam ni Severin na ang kanyang anak ay bunga ng isang aksidente, ngunit gayon pa man ay umaasa siyang magkakaroon sila ni Dayan ng tunay na damdamin para sa isa't isa. Iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Life After Prison, Kabanata 170. Sige. Tumanggaw si Dayan at tumabi. Hindi nagtagal, dinala ni Severin ang kanyang pajama, habang inihanda na ni Dayan ang kanyang pantulog at pati na rin ang kanyang salawal. Maliligo muna ako, tapos pagkatapos ko maligo ka na rin. Kinuha ni Dayan ang mga damit na inihanda niya at naglakad patungo sa banyo, na nakadikit sa kanyang malaking kwarto. Halos naglalaway si Severin nang makita ang halos perpektong figure nito at hindi niya maiwasang mapalunok habang sinasabi sa kanya mula sa likuran. Bakit hindi tayo sabay na maligo, honey? Hindi ba't masarap magkaroon ng kasama? Mangarap pa, napabalikwa si Dayan nang hindi lumingon sa kanya. Mag-isa siyang pumasok sa banyo, at ang tunog ng tumutulo na tubig ay narinig kaagad pagkasara niya ng pinto. Napaupo na lamang si Severin sa kama habang nakikinig sa agos ng tubig na nagmumula sa banyo. Hindi niya naiwasang mapalunok muli habang nakikinig sa mga tunog na madaling magpapagulo sa kanyang imahinasyon. Kung tutusin, malabo niyang nakikita ang malabong figure nito sa liwanag na dumadaan sa mga glass panel. Walang nagmamadali, Severin. Maglaan ka lang ng oras. Ito ay isang hakbang sa tamang direksyon ngayon na ang aking asawa ay sumang-ayon na hayaan akong matulog sa parehong kama kasama niya. Sigurado akong magkakaroon ako ng isa pang anak sa kanya sa hinaharap kung magtatrabaho ako ng kaunti pa. Pilyong naisip ni Severin habang mahinang bamulong sa sarili. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay lumabas si Dayan sa kanyang sexy na pantulog. Basa pa ang buhok nito, at medyo natahimik si Severin nang makita ang kaakit-akit nitong figure sa mismong mga mata nito. Pakiramdam niya ay nasubak siya dahil kahit sinong lalaki ay hindi makakalaban sa kanya kung sila ang nasa posisyon niya. Ngumiti si Severin kay Dayan at saka pumasok sa kwarto para maligo. Paglabas niya ay nagpatuyo na ng buhok si Dayan at nakahiga sa kama habang nakatalukbong ng manipis na kumot. Casual niyang sinulyapan si Severin, at saka mahinahong sinabi. Nakahanap ako ng isa pang kumot, kaya tig-iisang kumot ang gagamitin namin. Huwag mag-isip tungkol sa anumang nakakatawang negosyo, naiintindihan mo. Dapat kang magpasalamat na pinahintulutan kitang matulog sa aking kama. Oo, honey. Papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo. Ngumiti si Severin at saka humiga sa tabi ni Dayan. Matapos patayin ni Dayan ang ilaw, tumalikod siya at tumalikod kay Severin. Ganun pa man, kumakabog ng husto ang puso niya dahil may lalaking nakahiga sa tabi niya at hindi siya makatulog.
Dahil may tiwala siya sa kanyang kagwapuhan, natural lang sa kanya na medyo mag-alala na baka hindi tuparin ni Severin ang pangako niya at sa halip ay lumapit siya sa kanya para maramdaman siya. Ilang minuto ang lumipas, gayunpaman, narinig niya si Severin na huminga ng pantay-pantay, at parang nakatulog ito. Lumingon siya para tingnan siya at napagtanto niyang nakatulog na siya. Seryoso ba siya? Paanong nakatulog ng ganito kabilis ang bastos na ito? Hindi ako makapaniwala na nakatulog lang siya nang may nakahiga na magandang babae sa tabi niya. Sa di malamang dahilan, medyo nawala si Dayan nang ganoon kabilis nakatulog si Severin. Nagsimula pa siyang mag-isip kung hindi pa ba siya kaakit-akit.